Masinop na pagsusuri po. Sinabi ni Jesus, saan ko iahayang tulad ang kaharian ng Diyos? Pwede raw sa isang maliit na binhi, buto ng mustasa. At pwede rin sa isang maliit na yeast na isasama sa paggawa ng tinapay. Ang bawat tao ay may puso. Ang bawat mga libro, makapalman, merong pinakalaman. Ano po ang pinakalaman sa dinami-dami ng chapter and verses ng Biblia? Sabi nila ay KG, the Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos. At ang hamon ng kaharian, yung kaharian na gusto mong mangyari tao, na nakikinig sa TV Maria, o yung kaharian ng Diyos na naparito, inihanda sa pasimula pa na bago lalangin ng Diyos lahat, ay pinakamamahal na niya. At ang iyong pangalan, apelido, middle name, may ibig sabihin, may ipinagagawa ang Diyos. At ang gusto niyang ipagawa ay mangyari nawa ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban. Kaya nga po, ang kaharian ng Diyos, kaya daw tayo binigyan ng 5 daliri. Unang Diyos sa lahat, ito ang kanyang kaharian. Sapagkat kung naunang gusto natin, gusto ng tao, walang mangyayari. Pangalawa, kung naniniwala ka sa Diyos, dapat hindi tayo nag-iisa, hindi yung kanya-kanya. Dapat nandun tayo sa isang pamilya, hindi lang yung pamilya, kapag sinabi ni Jesus, kung mahal mo lang yung mahal mo. Anong klaseng kaligtasan? Hindi kaharian ng Diyos yun. Kaya nga pamilya dapat merong barkada, may komunidad, to build the kingdom of God, a community of forgiveness, sharing with justice, love and compassion to one another, so that others may believe that truly, the kingdom of God is with you, is among us. Pangatlo po, kaharian nga ng Diyos, pero baliwala itong salitang ito kung di naman natin isa sa buhay. Baliwala ang misa ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kung hindi tayo handang mapiraso tulad ng tinapay para akayin ng kapwa, sakripisyo, anumang hirap para akayin sila sa kaharian ng Diyos. Ito may maging dugo, pawis, sakripisyo, lahat ay gagawin ko. Kahit isa lang muna sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, kababayan ko, magkaroon ng interdependence, interpersonal relationship. Ito ang totoo. Akayin sila sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, mga hindi pa tumatanggap sa kaharian ng Diyos, sila ay uhaw na uhaw, gutom na gutom, hindi malaman ang gagawin sa kanilang buhay, maging maliit man, gobyerno, anumang bansa. At kung nariyan ang kaharian, dapat ang tao hindi maging maramot. Hindi dapat maging tamad sa mga kaalaman, karunungan. Sabi nga ni Mother Mary, para mabuwasan ang masasama, share your talents for the good of others and the community. Tulad ng karunungan ng magulang, kapatid, uncle, auntie, gustong turuan ng mga mahal, ang anak, pamangkin, upang siya'y tumayo sa paa. Nasa 3rd millennium. Bakit daw may mga unemployment? Kasi nga, isa lang ang kanyang alam. O halos wala. More talents, more possibilities, more capabilities, more success. Subalit ang mga talentong ito ay baliwala kung wala tayong time and treasure to share this to others para sila ay, sabi nga ni Don Bosco, hindi maakay sa kasamaan. At yung pong panghuli, kung nariyan ang kaharian ng Diyos, dapat po may Acts of the Apostle chapter 2, chapter 4, where they share things in common. Habang ang Vatican o anumang reliyon, Katoliko, Protestante, Buddhism, Muslim, ay walang the truth will set you free. Kung wala pong savings na tinatawag na the truthfulness with efficiency, transparency, accountability, babaksak po yun. Ano po ang accountability? Na ang credit, debit, balance, explanation, credit. Walang piso o pera, humihinga ka buhay na hindi ba bigay ng Diyos. Credit, credo, naniniwala ko na ito'y bigay ng Diyos. Debit, debemos, bata pa, kabataan pa, akayin na magkaroon ng reasonable and responsible active participation, hindi yung observer. Manunood lang ako, ayokong makiisa, ayokong masaktan, ayokong magdala ng krus. Kaya, responsibility na may saya sa puso. Balance, hindi lang yung krusan ng isip, pagsasalita, pusong kundi yung ating tiyan. Kontrolin ang dairy products, mga processed foods, at para naman na guminhawa ang katawan at tayo'y tulad ng Maria. Maria means gulay, prutas, mapait, upang sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos ay tayo'y patuloy hanggang sa huling buhay. Malakas. At ang pinakamalaga po, explanation, tulad po ng pagpapaliwanag natin. Nang paliwanag na ito'y nanggagaling sa puso,
na ninanais mong iyong kapwa maghari ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng taong lumilipas. Amen.